Dito sa amin sa Ifugao, ang pagkonsumo ng rice wine or baya in local dialect ay isa ng tradisyonal at deeply rooted na kaugalian mula noon hanggang ngayon. Karaniwang siniserve ang baya sa every milestone sa buhay ng isang Ifugao. Kaya nga ito tinatawag na ceremonial wine. From kasalan, piyestahan, hanggang birthdayan pati na rin sa kamatayan, ang baya or rice wine ay laging nandyan. At syempre pa, sa mga ritual ng mga Ifugao, present lagi ang baya. Noon pa man, pagsasaka or rice farming ang ginagawa ng mga tao at karaniwang nakatanim sa mga palayan ay mga indigenous or heirloom rice. Ito ay mga klase ng palay na matibay sa peste at kulisap at umaabot ng maraming buwan bago maani. At sa pagdaan ng panahon at paglaki ng populasyon ay unti-unti na ring napapalitan ang mga indigenous rice kapalit ng mga lowland varieties. Ito ang mga uri ng palay na naaani lamang pagkatapos ng ilang buwan. At dahil nga rice wine ang main character ngayon ay dadalhin ko kayo sa likod bahay para sa isang fascinating process sa paggawa ng tradisyonal na baya at sabay-sabay nating alamin ang mga sikreto na hindi na masyadong secret behind this ancient craft. Unang-una sa lahat ay ang main ingredient nating bigas. Ang uri ng bigas or grain na gagamitin can greatly affect the lasa or the flavor of the final output. Karaniwang ginagamit ng mga ninuno noon ay heirloom rice, tulad ng Balatinaw, Kintuman, Tinawon at Bungkitan. Hindi pa nadatong ang heirloom rice sa Nagakadan kaya ordinary jackot galing lowlands ang ginamit sa paggawa ng baya for today's video. Mano-mano ang proseso sa paggawa ng baya. Nag-uumpisa sa pagbayo sa palay hanggang marupa at lulutuin sa malaking palayok or banga with tamang ratio and proportion ng tubig at bigas. Too much water will give you na parekpek, little water will give you na bugga outcome, kaya dapat magaling kang magtansya. Doon sa amin sa Hongduan, every household noon ay may marunong gumawa ng baya. In my case, ang tatay ko ang tagagawa. In fairness, sarcasm lang ang namana ko sa kanya. At pagkatapos ng ilang oras sa apoy ay naluto na rin sa wakas. At unti-unti na itong iniaahon sa kahirapan. Char. Meet mo rin, bata pa lang ay marunong na siyang gumawa ng rice wine dahil sa influence ng kanyang butihing mama na isa sa mga magaling gumawa ng baya sa kanilang barangay. Bale more than 5 years na siyang gumagawa ng pangmaramihang batch of rice wine sa tulong ng kanyang masipag na asawa. Kapag small batch lang ang gagawin, karaniwang nilalagay sa winnower or ligao ang nalutong rice. Ang kulay at lasa ng final product ay nakadepende sa kulay ng bigas at teknik sa paggawa dahil iba-iba at hindi magkakapareho ang style ng mga brewers sa paggawa. All in all, nasa 50% technique at 50% din sa mga gamit at ingredients. Para kay Maureen, sinasali niya sa usapan ang burnt part or tutong for added color and aroma ng kanyang final product. Punta naman tayo sa isa pang key ingredient sa paggawa ng baya, ang binokbok sa local dialect or yeast na siyang mag-ferment sa ating kanin. Mostly gawa ito from tinawon rice na pinulbos at hinaluan ng bubod or fermented rice at onward roots na pinatuyo, sili at iba pa at pinorma na parang mga patatas. At ito na nga, pagkatapos pormahin ay pupulbusin ulit into fine powder para madali ang pagwaras. Pwede nang ibudbod ang pinulbos na bubod or yeast kapag malamig na ang lahat. Tansyahan lang din ang kanyang paglagay sa harap at pabaliktad nito. Ang paglagay ng bubod or yeast ay tansyahan lang din. Too much yeast will give you matapang na output. Too little naman ay baka mapanis lang or hindi ma-ferment. Kaya nasa kamay ng brewer nakasalalay ang integridad ng final product. Pagkatapos niyang malagyan ng binokbok ang lahat ay kanya namang isinalin sa isang vessel or lopohan in local dialect. After niyang maihod-hod ang lahat ay tatakpan niya ng malinis na tudong para hindi pasukan ng flying at crawling objects. Makalipas ang 3 days na pagstay put sa isang corner ay expected na na-ferment ang lahat at oras na para maisalin sa jars or buhi. Pero dahil walang malalaking jars ay dito tayo sa Orocan, ang plastic na maaasahan. Ito naman ang unfiltered rice wine straight from the Orocan. Magkahalong brown sugar and caramel with layers of sweetness. Easy to drink at room temperature with content of 28 proof or 14%. Baya or tapoy is one tricky pony dahil akala mo hindi ka pa naulaw pero pag tayo mo you cannot find the door. Alam ko because I know. Char. Thanks for watching.